Good day everyone. I am Gwyneth De La Cruz from Group 7 together with Camille Joy Manalastas, Princess Micaela Taruk, and Michelle Escalona. We are here to discuss Chapter 4 in the Law of Obligation and Contracts, Extinguishment of Obligations. So let's start with Article 1232. In Article 1232, it says that payment means not only the delivery of money but also the performance in any other manner of an obligation. Payment means not only delivery of money but also the performance. So kapag naririnig po natin yung word na payment, ang pumapasok agad sa isip natin is pera. Pero in terms of law, pwedeng hindi lang pera ang maging kabayaran sa utang. Sabi nga po rito, payment means not only the delivery of money but also the performance. Meaning, kahit anong action or bagay ang ibigay or ibayad sa'yo, nakatumbas ng utang sa'yo, as long as tinanggap mo, okay na yon, bayad na yon. For example, may utang ako kay Camille na 500,000 pesos. Ngayon, sinisingil na niya ako, kaso wala pa akong cash na pambayad. Ngayon, sabi ko sa kanya, sa'yo na yung kotse ko, iyon na lang yung bayad ko sa utang ko sa'yo. Ngayon, pumayag si Camille. Tinanggap niya. So ngayon, dahil tinanggap niya, okay na yon, bayad na ako sa kanya. Another example, magtatayo ako ng bakery. Ngayon, kailangan ko ng katulong magpintura at mag-decorate ng shop. Ngayon, pumayag naman si Michelle na makatulong ko. Pero in return, tutulungan ko naman siya mag-repair ng kotse niya. Ayon, performance yon. So ayon, hindi lang money ang pwedeng maging payment, pwedeng anything or performance as long as magkakaroon ng agreement between the parties and as long as tatanggapin ni creditor. So that's the Article 1232. Article 1233. Under Article 1233, it answers the question when was the debt considered paid or kailan ba natin masasabi na bayad na or na-extinguish na yung obligation natin. Meron tayong two requirements or requisites of payment. Number 1 is the identity of the prestation, meaning the thing must be delivered and released. So, dito, ang mahalaga raw ay ang eksaktong bagay o prestation na napagkasunduan ang maibigay or magawa. Ibig sabihin, hindi lang dapat kompleto, kundi dapat eksakto ayon sa napag-usapan. Halimbawa, si Camille umorder ng 10 sacks of jasmine rice sa isang supplier. Pero sa halip na jasmine rice, ang na-deliver ay 10 sako ng sinandoming rice. Complete pa rin yon kasi 10 sacks of rice. Pero dito sa identity of prestation, hindi siya acceptable kasi hindi naman yon yung napag-usapan. Kaya ang obligation ng supplier ay ibigay yung saktong uri ng bigas na napag-usapan, which is yung 10 sacks of jasmine rice. Okay, number 2 is the integrity of the prestation, meaning the prestation must be fulfilled and complete. Dito naman, dapat completely delivered or rendered na yung obligation natin. Hindi pwedeng partial or incomplete. Otherwise, sabi kasi sa general rule, hindi ma-extinguish yung utang kapag hindi buo ang ibinigay. Example, umutang ako kay Mika ng 5,000 pesos para mapagawa yung phone ko na nasira. Dumating na yung date or araw na napag-usapan namin na dapat bayaran ko na. Nakaipon lang ako ng 3,000. At yan lang talaga yung kaya kong ibigay. Dahil kulang ito, may karapatan si Mika na tanggihan yung partial payment ko. Kasi ang kailangan, mabayaran ko siya ng buong 5,000 pesos kasi yun yung napag-usapan para tuluyan ng matapos yung obligation ko sa kanya. Article 1234. Ang batas na ito ay tumutukoy sa prinsipyo ng substantial performance o makabuluhang pagtupad sa isang obligasyon. Kapag ang isang tao or obligor ay nakatupad sa karamihan ng kanyang obligasyon ng may mabuting hangarin, maaari siyang humiling ng kabayaran na tila kumpletong natupad ang kanyang obligasyon. Ngunit maaari itong bawasan para sa anumang pinsalang dinanas ng kanyang panig, obligee.
Para maituring na substantial performance, dapat may sinsirong pagsisikap na tuparin ang kanyang obligasyon at wala dapat sinasadyang paglayo sa mga kasunduan. Kung may sinadyang hindi pagtupad o hindi pagtupad sa mahalagang bahagi ng kontrata, hindi maaaring ipilit sa kabilang panig ang pagtupad sa kanyang obligasyon. Example, si Michelle ay nangako gagawa ng isang bahay para kay Camille sa loob ng 6 na buwan. Matapos ang 6 na buwan, 95% ng bahay ay tapos na. Ngunit may ilang bahagi na hindi pa natatapos, gaya ng pintura sa ilang bahagi ng dingding. Dahil nagtatrabaho si Michelle ng may mabuting intensyon at natapos halos lahat ng proyekto, maaari siyang humiling ng kabayaran mula kay Camille para sa nagawa na. Gayunpaman, si Camille ay may karapatang magdemanda para sa konting pinsalang natamo o halaga para sa pagpapagawa ng hindi natapos na bahagi. Article 1235. Dito sa article na to, tinanggap ni Oblige yung incompleteness or irregularity ni obligor without doing any protest or objection. So, ibig sabihin nun, una pa lang alam na ni Oblige na hindi maganda yung quality ng trabaho ni obligor or hindi magiging maganda yung result ng trabaho ni obligor pero tinanggap niya pa din yun. Halimbawa, ako naghahanap ako ng magpipintura ng bahay ko. And then yung nahanap ko nagagawa nun, na obligor nagagawa nun, siya yung nag-decide kung anong brand ba ng pintura yung gagamitin niya. So, yung napagdesisyonan niyang brand na gagamitin niya ay hindi ko nagustuhan or hindi ko gusto. Pero hinayaan ko pa din yun yung bilhin niya and gamitin niya. Hindi ako nag-disagree. So, later on, hindi ko nagustuhan yung naging result ng pagkakapintura niya sa bahay ko. However, kahit hindi ko nagustuhan yun, I cannot seek for any additional payment or recovery of performance galing kay obligor. Bakit? Kasi una pa lang nga alam ko na hindi magiging maganda yung result pero hinayaan ko pa din si obligor na yun yung bilhin niya. So, sa Article 1235, kinukonsidered na fulfilled na yung duty or obligation ni obligor dito. Article 1236. The creditor is not bound to accept payment or performance by a third person who has no interest in the fulfillment of the obligation unless there is a stipulation to the contrary. Whoever pays for another may demand from the debtor what he has paid, except that if he paid without the knowledge or against the will of the debtor, he can recover only insofar as the payment has been beneficial to the debtor. So basically, si creditor, hindi siya pwedeng mag-accept ng payment sa kung kani-kanino lang without the knowledge of the debtor, but except if may stipulation. So, kanino nga ba ina-expect na tumanggap ng payment si creditor? So, first, syempre kay debtor kasi siya nga yung may utang or obligasyon. Second, any person who has an interest in the obligation. And third, pwede ring mag-accept ng payment si creditor sa third person. Kahit wala siyang interest sa obligation, but as long as may stipulation ay pwede. Ibig sabihin, nasa agreement nila yon, okay? So, ngayon, paano naman mangyayari doon sa payment ni third person kahit wala siyang interest pero gusto niyang magbayad? So, ganito. Kapag ang payment ni third person is with the knowledge of the debtor, he is now entitled to demand from the debtor for what he has paid. Pwede siyang mag-demand for reimbursement or subrogation. So, ano ba yung subrogation? Subrogation, ibig sabihin, the payer steps into the shoes of the creditor. So, ibig sabihin, si third person, entitled na siya pumosisyon sa posisyon ni creditor. Meaning, may karapatan na siyang habulin si debtor. Ngayon, paano naman kapag walang consent si debtor? Kapag nagbayad si third person nang wala sa knowledge ni debtor, he is only entitled for beneficial reimbursement. Wala itong subrogation. So, let's have an example. May utang ako kay Camille na 1 million pesos. Ngayon, nag-offer si Mika, yung third person, nag-offer siya na magbayad ng 1 million kay Camille without my knowledge. So, naibigay na niya kay Camille yung 1 million. Kaso, bayad na pala ako kay Camille ng 500,000. So, bayad ko na yung kalahati. So, paano ngayon yon? So, dahil nga hindi ko naman alam na nagbayad siya without my knowledge,
Ang makukuha or mababalik lang na pera niya from me is 500,000. And then, the other 500,000 is pwede niyang makuha kay Camille, who in the first place, hindi na niya dapat tinanggap yung 1 million kay Mika kasi nga, bayad naman na ako ng 500,000. On the other hand, kapag naman may consent ko na nagbigay ng 1 million pesos si Mika, pwede niya yun mabawi sa akin ng buo. And meron din siyang rights of subrogation, gaya ng nabanggit kanina. So that's the Article 1236. Article 1237. Ayon sa Article 1237, sinasabi dito ang sitwasyon kung saan may third person na nagbayad ng utang nang walang kaalaman yung debtor. Kung may third person na nagbayad ng utang ng debtor nang hindi alam ng mismong debtor, hindi niya maaaring pilitin si creditor na ilipat ang mga karapatan nito sa kanya o yung tinatawag na subrogation. I-distinguish naman natin ang subrogation sa reimbursement. Ang subrogation ay yung paglipat ng karapatan ni creditor sa third person kung may pahintulot at kung sumang-ayon si creditor. Wala namang subrogation na magaganap kapag walang alam yung debtor sa usapan. Dahil dito, hindi pwedeng maningil ang third person kay debtor at hindi rin siya maaaring magpataw ng anumang penalty or interest na ginagawa ng creditor. Kapag reimbursement naman, getting paid back, meaning, pwede mong reimburse or kunin yung bagay na binayaran mo. Halimbawa, si Gwen bumili ng mga materials para sa project ng kanilang group gamit yung sarili niyang pera. Pagkatapos ng project, humingi siya ng reimbursement mula sa kanyang mga kasama para mabayaran siya pabalik ng halagang nagastos niya. Article 1238. Kapag ang isang tao na hindi bahagi ng utang ay nagbayad para sa utang ng iba at hindi niya balak na humingi ng kabayaran mula sa utang ng tao, ang nagbayad na ito ay tinuturing na donasyon. Ang donasyon na ito ay nangangailangan ng pahintulot ng taong may utang. Gayunpaman, kahit na walang pahintulot ng may utang, ang pagbabayad ng ginawa ng ikatlong partido ay tinuturing pa ring wasto sa paningin ng pinagkautangan basta't tinanggap ito ng huli. Halimbawa, si Camille ay may utang na pera kay Michelle. Si Gwen na kaibigan ni Camille ay nagpa siya na bayaran ng utang ni Camille kay Michelle. At hindi niya balak na singilin si Camille para dito. Dahil sa kabayaran na ginawa ni Gwen, ito ay tinuturing na donasyon at kailangan ang pahintulot ni Camille para ito ay formal na maging donasyon. Kahit pa walang pahintulot si Camille, wastong kabayaran pa rin ito para kay Michelle, basta tinanggap niya ang bayad mula kay Gwen. Kaya't sa sitwasyong ito, nabayaran ang utang ni Camille kay Michelle. Ngunit ang legal na aspeto ng pahintulot ng donasyon ay nakasalalay sa pahintulot ni Camille. Article 1239 focuses on obligation where one party is obligated to give something to another party. Halimbawa, si Mr. Santos nagbebenta siya ng mga phone and meron siyang shop. And then sa shop niya na yun, meron pumuntang minor na estudyante na bata. And tinanong si Mr. Santos kung pwede ba siyang umutang ng cellphone, ng brand new phone. And then si Mr. Santos naman pumayag siya. Ang nangyari sa agreement nila is magbabayad yung bata ng hulugan sa inutang niya cellphone kay Mr. Santos gamit yung allowance na binibigay sa kanya ng parents niya. And then yung bata na to, gusto niya maging responsible sa naging agreement nila ni Mr. Santos. So every time na binibigyan siya ng allowance sa magulang niya, yung half nito is tinatabi niya pang bayad kay Mr. Santos. And then later on, yung bata, yung parents ng bata na yon, ng minor, nalaman nila na yung allowance na binibigay pala nila sa anak nila is ipinambabayad nito ng cellphone kay Mr. Santos. So, if kakausapin ng parents ng bata na yun si Mr. Santos and then sasabihin nila na minor pa lang yung anak nila and wala pang legal capacity na mag-handle ng his or her own money, ang mangyayari is obligated si Mr. Santos na ibalik yung perang binayad ng bata sa kanya. Bakit? Kahit na nag-act in a good faith si Mr. Santos, yung bata na yun, since minor pa lang siya, hindi niya pa or wala pa siyang kakayahan na mag-handle ng pera niya. So, kailangan ibalik ni Mr. Santos yung pera.
Kasi dito sa Article 1239, payment made by people who can't legally manage their own money or property is not valid. So yung binayad ng bata na yung kay Mr. Santos, kahit nag-act in a good faith si Mr. Santos, obligated siya na ibalik yon. Article 1240. Payment shall be made to the person in whose favor the obligation has been constituted or his successor in interest or any person authorized to receive it. So dito, kanino nga ba dapat ibigay yung payment? First, sabi rito, payment shall be made to the person in whose favor the obligation has been constituted. In short, kay obligee or kay creditor mo ibibigay. And take note, di ba may nabanggit tayo kaninang subrogation? In that case, kapag may na-subrogate na, may new creditor na, doon mo na ibibigay yung payment. Second, his successor in interest. So, yun yung either peers or assignee. And then, any person authorized to receive it. So, dito, pag sinabing any person authorized to receive it, hindi lang siya nagre-refer sa kung sinong inauthorize ni creditor to receive. But also, dapat a person na inauthorize din ng batas. So, sino sila? For example, yung guardian, yung administrator of the state of the deceased, yung assignee or liquidator of a partnership or corporation. So, sila yung mga taong authorized by law to receive the payment. So, ngayon, paano naman kapag nakapagbayad ka sa wrong person o sa maling tao? Kapag gano'n ang scenario, your payment or obligation is not valid or not extinguished. Kahit pa nag-act si debtor in good faith, hindi iyon excuse for the wrong payment. Kaya dapat alam mo kung kanino ka dapat magbayad talaga at hindi ka dapat magbayad or mag-perform ng obligation basta-basta. Article 1241. Under Article 1241, tinatalakay nito ang mga pagbabayad na ginawa sa mga tao na incapacitated or walang kakayahang magdesisyon. Pati na rin ang pagbabayad sa mga unauthorized person. Ibig sabihin, ang pagbabayad sa isang incapacitated person at third person ay hindi valid. Pero may mga situation kung saan nagiging valid ito. Ang pagbabayad sa isang tao na incapacitated na hindi kayang mag-manage ng kanyang property ay magiging valid kung siya ay tumanggap and was made kept ng bagay na ibinigay sa kanya. Valid din yung pagbabayad hanggang sa sukat na nakinabang siya sa bagay na natanggap. Ibig sabihin, kung ang natanggap na bagay ay nakatulong or naging kapaki-pakinabang sa kanya, magiging valid yung pagbabayad. Example, in incapacitated person. Si Camille, nagbayad siya kay Mika, isang minor, ng 1,000 pesos. Ngunit dahil sa kapabayaan, naiwala ni Mika yung 700. Sa sitwasyong ito, yung 300 lang yung magiging valid na bayad ni Camille kasi sa 300 lang nag-benefits si Mika. Pagbabayad naman sa third person. Ang pagbabayad sa third person ay magiging valid kung ang makikinabang ay yung tunay na creditor mula sa pagbabayad na yon. Ibig sabihin, kahit hindi direct na nagbayad yung debtor sa tunay na creditor, ang pagbabayad ay tinuturing pa rin na valid kung ang creditor ay nakinabang sa ginawang pagbabayad sa third person. Next is effect of payment of third person. Sabi, ang pagbabayad daw sa third person ay magiging valid lamang kung nakinabang ang creditor sa pagbabayad na yon. Dapat na mapatunayan na nakinabang siya sa ginawang pagbabayad sa third person dahil kung walang sapat na evidence na nag-benefit si creditor, may karapatan pa rin siya na singilin si debtor kahit na nagbayad na ito. But the debtor is relieved from providing benefit to creditor in case of the number 1 is subrogation of the payer in the creditor's rights. Kapag daw ang third person na nakatanggap ng bayad ay binigyan ng karapatan ng creditor na kunin yung bayad. Number 2 is the ratification by the creditor or kung inaprubahan ng creditor ang pagbabayad sa third person. Number 3 naman is estoppel on the part of the creditor. Kapag ang creditor ay nagbilin sa debtor na may karapatan yung third person, hindi maaaring itanggi ito ng creditor. Halimbawa, si Camille may utang siya kay Mika.
Isang araw, nag-utos si Mika kay Camille na kay Gwen na lang magbayad dahil aalis siya. Ngayon, hindi pwedeng itanggi ni Mika yung bayad na ginawa kay Gwen kasi si Mika mismo yung nag-utos. Article 1242. Ang Article 1242 ay nagsasabi na ang pagbabayad na ginawa ng may mabuting hangarin sa sinumang tao na may hawak ng kredito ay nagpapalaya sa may utang. Dito, itinutuon na ang taong may hawak ng kredito ay maaaring hindi ang tamang nagpautang o otorisadong tumanggap ng bayad. Ngunit, sa ilalim ng mga sitwasyon ng kaso, ay lumalabas na siya ang nagpautang. Maaari siyang magmukhang may-ari ng kredito, kahit na sa katotohanan ay hindi siya talaga ang may-ari nito. Halimbawa, isaalang-alang natin ang isang sitwasyon kung saan namatay ang isang tao at ang kanyang tagapagmana ay nag-aasikaso ng kanyang mga ari-arian. Ang isa sa mga tagapagmana ay nagsimulang mangolekta ng mga utang ng yumao. Iniisip ng may utang na siya ang mas karapat-dapat mangolekta. Nagbayad ang may utang sa tagapagmana ng walang alam na hindi naman pala niya kayang magmana dahil sa legal na kadahilanan. Hanggat maaari, ang pagbabayad ay ginawa ng may matapat at nahangarin at walang kaalaman na may kakulangan sa kakayahan ng tumanggap ng bayad. Ang may utang ay nagpapawalang wisa mula sa pananagutan. Ipinapakita ng batas na ito ang kahalagahan ng mabuting hangarin sa pagbabayad ng utang. Mahalaga na taong gumawa ng pagbabayad ay walang masamang intensyon at naniniwala na ang tumanggap ay ang tamang tao. Kung natupad ang kondisyong ito, kahit na magkaroon ng problema sa pagmamay-ari ng kredito, hindi na mananagot pa ang may utang. Article 1243. Dito sa article na to, pag sinabi na ng korte or ng inatangan mo na huwag ka muna magbayad ng utang pansamantala, kailangan sundin mo yon. Kasi if hindi mo susundin yon, magiging invalid yung pagbabayad mo. Kasi dito sa article 1243, yung purpose nito is para protektahan yung mga taong may legal na karapatan sa inutang and also para maging fair din to sa mga nagpapautang. Article 1244. The debtor of a team cannot compel the creditor to receive a different one, although the latter may be of the same value as or more valuable than that which is due. In obligations to do or not to do, an act or forbearance cannot be substituted by another act or forbearance against the obliger's will. So in this article, basically the debtor cannot compel the creditor to accept a different object kahit mas mahal pa yung ipapalit niya. Kung ano yung prestation, iyon or ganun din dapat yung ibabalik or yung babayaran. However, meron naman itong exceptions. First is yung facultative obligation. So, di ba nabanggit natin iyon sa previous discussion na pwede namang substitute yung ibibigay. Second is pwede ring dation in payment and yung novation. But those two are to be discussed pa sa mga susunod na articles. And lastly, pwede ring exception kapag may waiver ng creditor, either expressly or impliedly. So kapag tinanggap ni creditor yung object as a payment and hindi naman siya nagreklamo at okay lang sa kanya, okay lang yon. But he cannot be compelled kapag ayaw niya. So that's the Article 1244. Article 1245. In Article 1245, the Civil Code provides a special mode of payment called dation in payment. Dation in payment is isang paraan kung saan ang isang bagay or pag-aari ay ibinibigay or inaalok ng debtor sa creditor bilang kapalit or bayad sa isang utang na pera. Yung dation ay isang special form of payment dahil sa halip na pera yung ibigay ay ari-arian ang ibinabayad. Halimbawa, si Camille, may utang siya na 100,000 kay Mika, ay wala siyang sapat na pera para mabayaran ito. Kaya ginawa niya, inalok na lang niya yung kotse niya bilang bayad sa utang niya. Sa article na ito, yung law of sales ang namamahala rito dahil katulad siya ng pagbebenta kung saan yung halaga ng utang sa pera ay itinuturing na presyo ng ari-arian.
Article 1246. Ang Article 1246 ay tumutukoy sa mga obligasyong may kinalaman sa paghatid ng isang bagay na hindi tiyak o generic. Kung hindi nakasaad ang kalidad at mga kalagayan ng bagay na ihahatid, hindi maaaring humiling ang nagpapautang, creditor, ng mas mataas ng kalidad na bagay. Ganon din, hindi maaaring magbigay ang may utang, debtor, ng bagay na mas mababa ang kalidad. Ang layunin ng obligasyon at iba pang kalagayan ay kailangan isaalang-alang. Halimbawa, si Juan ay may utang kay Pedro ng 100 sako ng bigas. Ngunit hindi na itukoy kung anong klase ng bigas ang dapat ibigay dito. Dahil dito, si Pedro ay hindi maaaring humiling ng pinakamahal na klase ng bigas. At si Juan naman ay hindi maaaring magbigay ng pinakamura klase. Dapat nila isaalang-alang kung para saan ang bigas at ano ang nakasunduan na nauugnay na konteksto. Kung magkakaroon na hindi pagkakasunduan tungkol sa kalidad ng bigas na ihahatid, maaaring desisyonan ng korte kung saan sapat o naaayon ba ito sa obligasyon, batay sa layunin at iba pang mga kalikayan. Article 1247. Dito sa article na to, obligation ni debtor na magbayad ng extrajudicial expenses kay creditor unless may stipulation na hindi siya magbabayad. Halimbawa, sa agreement ni creditor and ni debtor, hindi naging malinaw kung sino yung magbabayad ng inutang ni debtor. Ang ibig sabihin nun, since hindi naging malinaw, si debtor na yung magbabayad. Bakit? Kasi pinaniniwalaan dito na, since siya yung nanghiram o siya yung nangutang, siya yung nag-benefit dito. Halimbawa, si Maria yung debtor and si Juan yung creditor. Si Maria, umutang siya ng 2,000 pesos kay Juan. And then sa agreement nila, hindi naging malinaw kung sino yung magbabayad ng inutang ni Maria kay Juan. So ang mangyayari doon, si Maria na yung magbabayad ng inutang niya since hindi nga naging malinaw sa agreement kung sino yung magbabayad ng inutang niya. Article 1248. Unless there is an express stipulation to that effect, the creditor cannot be compelled partially to receive the prestations in which the obligation consists. Neither may the debtor be required to make partial payments. However, when the debt is in part liquidated and in part unliquidated, the creditor may demand and the debtor may effect the payment of the former without waiting for the liquidation of the latter. So alam naman na natin to. Basically, the payment shall not be partial. Dapat buo. So ang pag-usapan natin is kung ano yung exceptions. So kailan nga ba allowed ang partial payment or partial performance? Okay? When there is stipulation to that effect. So, di ba, kung nasa usapan nyo naman na partial muna yung payment, so okay, why not? Pwede naman yon. For example, may utang ako kay Michelle sa 100,000 pesos due today. So, in that case, hindi ko pwedeng i-compel na 50,000 muna yung babayaran ko. And vice versa, hindi niya rin pwedeng sabihin sa akin na 50,000 muna yung bayaran ko at wag ko munang i-fully paid. But then, sabi ko nga, unless nasa agreement or napag-usapan ng two parties na okay lang. And then other exception, sabi rito, if the debt is in part liquidated and in part unliquidated. So ano ba ibig sabihin nito? So here's an example. Kunwari, may utang ako kay Michelle na 100,000 pesos plus damages. Eh kaso, hindi pa totally alam kung magkano yung total damages. Ngayon, ang mangyayari, pwede na akong singilin ni Michelle ng 100,000 pesos which is already known, and then later on or sa susunod ko na lang babayaran yung amount for damages kasi unliquidated pa yon and hindi pa alam kung magkano talaga. So iyon yung Article 1248. Article 1249, Legal Tender. Ang legal tender ay yung opisyal na pera na pwedeng gamitin para mabayaran yung utang. Sa Pilipinas, ang legal tender ay lahat ng pera, mga bills at coins na galing sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Pero may limitation lang ang paggamit ng coins para ipangbayad sa creditor.
10 centavo coins, pwede itong gamitin pero hanggang sa halagang 20 pesos lang. 25 centavo coins, pwede itong gamitin pero hanggang 50 pesos lang. 1 peso at iba pang mga bills. Ang halagang 1 piso at ibang bills ay pwedeng ipangbayad sa anumang halaga. Sabi rin sa Article 1249, pwede rin magbayad gamit yung mga negotiable documents tulad ng checks o promissory notes. Pero hindi ito itinuturing na bayad hanggat hindi pa ito nako-convert into cash. Mayroong tinatawag na payments by instruments of credits. Number 1 is the right of creditor to refuse or accept. Ang promissory notes at cheque ay hindi itinuturing na legal tender at dahil dito hindi pwedeng pilitin ni debtor si creditor na tanggapin ito, pero pwedeng tanggapin ito ni creditor kung gusto niya. Ngunit hindi pa totally na babayaran ni debtor yung utang niya hanggat hindi pa ito nako-convert into cash. Halimbawa, si Camille may utang na 5,000 kay Mika and nagbigay siya ng cheque bilang bayad. Hindi pa na mako-consider na bayad na yung utang ni Camille hanggat hindi pa napapalitan yung pera. Number 2, effect on obligation. Kapag daw nag-alok si debtor ng promissory note or cheque at tinanggap naman ito ni creditor, mawawala lang yung utang ni debtor kapag nakash na ni creditor yung promissory note or cheque. At kapag nawala naman ito ni creditor, hindi na niya pwedeng singilin si debtor. Halimbawa, nagbigay ng promissory notes si Camille kay Mika bilang pambayad ng utang. Hindi pa mawawala yung utang ni Camille hanggat hindi pa nakukuha ni Mika yung pera mula sa promissory notes. At kapag nawala naman ito ni Mika dahil sa kababayaan, hindi na niya pwedeng singilin si Camille. Article 1250. Ang Article 1250 ay nagsasaad na kung mayroong sobra-sobrang pagtaas o pagbaba ng halaga ng pera, ang halaga nito sa oras na naitatag ang obligasyon, ang magiging batayan ng pagbabayad, maliban kung may ibang kasunduan. Ang extraordinary inflation ay tumutukoy sa hindi pangkaraniwang paggalaw ng halaga ng pera na hindi maaasahang mangyari. Halimbawa, kung nangutang si Camille ng 5,000 pesos kay Michelle na babayaran pagkatapos ng 5 taon at dahil sa inflation, ang halaga ng 5,000 pesos ay naging 2,500 pesos. Dapat bayaran ni Camille si Michelle batay sa bagong halaga, maliban kung may kasunduan silang iba. Article 1251. Dito naman is yung payment kailangan gawin siya kung saang lugar siya na pagkasundo ang gawin. Pero if meron namang kailangan i-deliver na determinate thing pero hindi naging malinaw kung saang lugar siya i-deliver, ang mangyayari na is kung saang lugar siya binili, doon siya dapat bayaran. Pangalawa naman, si creditor, duty niya na pumunta sa lugar para masigil niya si debtor. And lahat ng gagastusin niya gaya ng transportation is si creditor yung magbabayad nun. Pero if si debtor nag-action in a bad faith gaya ng pagbabago ng address ng bahay nila after ng delay niya, ang mangyayari na doon is lahat ng gagastusin ni creditor para makapunta sa lugar na yon para masingil si debtor is si debtor na yung magbabayad nun. Again, we are the Group 7. We hope you learned something from our discussion. Thank you for listening.